Mga kapuso, ito inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong hapon, makakapanayam natin si Ms. Liceria Garcia, ang National Immunization Program Coordinator ng Batangas City Health Office, kaugnay ng mga kaso ng pertussis sa lungsod. Magandang hapon po, Ms. Cel. Ay, magandang hapon po sa ating mga tagapanood. Ito po sa sa Batangas City, sa lahat po ng nanonood ngayong hapong ito. Ms. Cel, ilan na po ang naitalang kaso ng pertussis sa Batangas City? So sa ngayon po ay meron po tayong 3 confirmed na cases ng pertussis dito po sa atin sa Batangas City. Ito po ay sa Barangay San Jose Sico, Barangay Baleter Location, and Barangay Tingga Itaas. Paano po ba kumakalat ang sakit na ito at ano mga pangunahing sintomas ng pertussis? So ang pertussis po ay yung ating tinatawag na ubong dalahit. Ito po ay lubhang nakakahawa na infection na dulot po ng bakterya. So lahat po ng edad ay maaring makakuha ng maapektuhan itong pertussis, pero mas malimit po ay sa mga sanggol, yung pong mga kapapanganak lang hanggang sa bago mag-1 taong gulang. Ito po ay nakakaapekto sa baga at sa daluyan ng hangin at kumakalat po sa pamamagitan po ng kapag yung droplets po, air droplets, pag-ubo po ng ating mga may dala ng bakterya po. At ito po ay mas lubhang mapanganib sa mga bata at sanggol. Ma'am, dahil may kumpirmadong kaso na nga po tayo ng pertussis dito sa Batangas City, ano po ba ang mga hakbang na ginagawa ng City Health Office para maiwasan ang pagkalat po ng sakit na ito? So, ang mga hakbang pong ginawa ng City Health Office ay ang pagbabakuna po sa mga batang simula 6 weeks hanggang 23 months old na mga bata, na yung pong lahat ng kulang ang doses ng pentavalent vaccine. So, kami po ay nag-house-to-house vaccination para po matukoy kung sino po yung mga bata na kailangan po nating bigyan ng kakulangan sa bakuna po ng pentavalent vaccine. Ms. Cel, gaano ba kahalaga nga itong pagpapabakuna o immunization, hindi lamang po sa sakit na pertussis, maging sa iba pong mga sakit pa? Opo, napakahalaga po na magkaroon ng makatanggap ng kompletong bakuna ang ating mga sanggol at mga batang edad pagkapanganak hanggang pagsapit po ng ika-1 taong gulang ng mga bata. Ang una pong binibigay natin, yung BCG at Hep B vaccine, ibinibigay 24 hours pagkapanganak ng bata. Then yun nga pong 3 doses ng pentavalent vaccine. Yan po yung pinapanlaban po natin sa diphtheria, pertussis, tetanus, influenza at maging sa hepatitis din po. Then 3 doses po din ng oral polio vaccine para naman sa poliomyelitis. Binibigyan din po natin ng 3 doses ng pneumococcal conjugate vaccine para mapaglabanan po ang sakit ng pneumonia. May 2 doses din po ng injectable polio vaccine at 2 doses ng contratigdas naman po yung ating MMR vaccine, measles, mumps, and rubella vaccine. Panghuli na po, Ms. Cel, ano po ang mensahe ninyo sa mga expectant mother at sa mga magulang na may maliliit pang mga anak? Para po sa ating mga expectant mothers, sa lahat po ng mga ina at mga guardian, mahalaga pong ating alamin kung kailan po ang tamang schedule para po sa mga pag-vaccine at mga bakunang dapat matanggap ng ating mga anak. Makipag-ugnayan po tayo sa ating mga health center upang maipatala ang ating mga sanggol at mga bata at nang mabigyan po sila ng karapatang bakuna at na dapat nilang makuha sa tamang edad. Maraming salamat po, Ms. Liceria Garcia, ang National Immunization Program Coordinator ng Batangas City Health Office.